list of tables, separate page. Chapter 1, eto, i-hide ninyo ang page sa every start ng chapter. Okay. Like that. Statement of the problem. Demographic profile, level of financial awareness among barangay officials, spending behavior, challenges, action. So, why ko niya ako? Ato kita sa chapter 2. Adin, notes ninyo, space, 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 space. After nyo na isa, agbo single space. Ano? After every bago man ara dyan space. Tadi naka-double space na. Di single space lang. Nagpa-check ba talaga kamo? Di man baga dinudod nga na advisor ninyo? Pinagsabihan lang po kami, sabi ni Sir Rolly, baka daw namang Mas nice to like kami kami yung mga 40 naman nag-i-review yung nang nag-i-advise yung nata. Nakal ko lang pansin yung mga na buwan. Kaya pinag-sunod ko. Ito every first page ng chapter ha, naka-hide up data gathering. Okay, future tenses na to sa chapter 3. Ito, dito. Okay, no hanging page. Lahat. Naka-bold. Ito tama, naka-italic. Tapos, may space dito. Ano? Hindi siya nakadikit sa table. Page of the respondents. 44 ang participants ninyo? opo. Parang, uy, ano nangyari sa buhok mo? Ano daw ni Gerald? Table 2. Space. Okay, very good. Adi naman, sex of the respondents. Wala ng frequency. Sex of the respondents. Civil status. Monthly income. Hindi ba income lang? So, i-change ninyo ring monthly income. Amo? Opo. 5. Financial literacy training attended.
naunga ninyo kung anong mga training? Opo, ma'am, nasa questionnaire po, Okay. nilagay po nila. So, i-discuss ninyo rin kung anong mga training. Include what trainings were affected. So, may dagdag ka mong paragraph. Kaso lang, ma'am, yung nilagay po nila parang ano lang, acronym, title. acronym lang po. I-search niyo yung acronym. Okay. Table 6, source of income of the respondents. Table 7. Consistent natin kung may space ang ba? Length of service. Hanggang length of service. So, nasagutan natin ito lahat. Tapos, dito naman, level of financial awareness among barangay officials. Tapos, dito, maglagay muna kayo ng introductory statement about the level of financial awareness. So, pwedeng sabihin ninyo na in this, bago kayo mag-start ng table 9, in this section, financial awareness on budgeting, saving, investing, and debt management will be discussed. It focuses on, kasi discuss muna ninyo. So, you will have introductory paragraph. Tapos, table 9, okay. Level of financial awareness in terms of budgeting. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 9, 10. Okay? Level of financial. Tapos, etong mga space ninyo dito, yung 1, ang line ninyo ganyan. Amo? Hindi mag-aabot dito yung mga text sa number. Okay? Anong pinakamataas? Other hand. Ang di-discuss lang niyo yung pinakamataas. Tapos yung pinakamababa. Pinakamababa. Okay, sige. Literature. Sige. Table 10. Level of financial awareness in terms of saving. Space. See, comment. Lahat talaga itong indention niyo may problema, no? Level of financial awareness in terms of investing. Same. Level of financial awareness in terms of debt management. Okay, very good. At least na-follow ninyo yung style na yung pattern natin na presenting the figure, analysis, and then literature. Not sorry. Tapos, eto naman, spending behavior of barangay officials. Space, lagyan nyo ng space dito. Hindi siya automatic na mag-fall dito. Pero ito po, ma'am, nasa gilid po. Ayan. Oo, tama. Nasa gilid yun. Pati nasa gilid. And then, you put here again, introductory paragraph. Dito sa introductory paragraph ninyo, katulad nung dun sa isa na discuss ninyo, in this section, the spending behavior of barangay officials in terms of impulsive buying, it will measure how they, bahala kayo kung ano introductory statement. Then you start at table 13, in terms of impulsive buying. Hindi pwedeng makat ang table, diba? So, table 13, ever, spending behavior in terms of impulsive buying. Okay?
ng structure. Kasi kapag nakita agad na maayos, minsan ang sa isip ng panel, okay to. Format-wise pa lang, okay na. Pero kung nakita mo, format pa lang, pangit na, scrutinize kaya talaga kayo. Table 14. Spending behavior in terms of anong compulsive spending? Yung para ano lang po nila yung... Na-define ninyo? Na-define ninyo to? Opo, sa... Okay. Dito sa discussion ninyo, pwede din ninyo i-discuss yung mga definition din nito. Na, kasi minsan yung nagbabasa, hindi nababalik dun sa definition. Diba? So, you can also discuss in this. So, for example, Table 14 talks about the level of the compulsive spending behavior of the barangay officials. Compulsive behavior is defined as the actuations of this and that. It shows that respondents rarely ganyan. Okay? Same. Rarely. They have a degree of control. Okay. Bakit sila merong degree of control? I-discuss ninyo. Probably because going back to table, kung anong table to, on the source of income, they have a degree of control. Kasi kung konti naman yung source of income nila, no? I-cross-refer ninyo ang mga result ng table dun sa profile ninyo. Opo. Gets ninyo? Opo. Lalo na dito sa topic na spending behavior. Kasi, syempre, kung dami ni kasintabo, hindi man talaga ka mag-spend. Kung ako kasintabo, ako ka i-spend. Ay ma'am, pwede po pang ano yung sa background po nila. Sabi po kasi ng advisor namin parang kayo dapat po pinag-research namin yung background nila para ma-discuss din po namin kung Nag-interview ba kayo? hindi, bawal daw. Hindi ninyo yun mailalagay. So, ang pwede lang ninyong ilagay, yung data na nakuha ninyo dito. Okay? And then, consistent. Ang mga indention ninyo. Table 15. Ano yung table 15 natin? Gerald, ano nangyari ka? Book mo, Gerald. Nasaan? 14. Table 15. Spending behavior in terms of conscious spending. Katulad nun, i-define ninyo dito kung ano yung conscious spending. Tapos, bakit kaya sila conscious sa pag-spend? Also, nandito sa table 15, i-start na muna ninyo yung table bago kayo mag-discuss. Nangyayari lang ito na nauuna ang discussion sa table kung alanganin yung table. Pero ito kaya naman to dito, di ba? Tingnan mo, table 15, tapos diniscuss ninyo dito table 16. Di ba? Ang format natin, ilagay yung table, tapos magrungod na kamo, takamu man, amo man na sala ninyo. So, transfer this here. Table 16 in terms of this finding status-driven spending. Na-define niyo to? Discuss din niyo dito. Tapos na tayo dito. Pagkatapos doon, maglalagay na naman kayo ng subtopic, and that is financial challenges, diba? Financial challenges experienced by barangay officials. Kasi, ibig sabihin, dito na kayo sa SOP na to. So, maglalagay naman kayo ng introductory statement. So, this section discusses the financial challenges by the respondents in terms of kung ano yung topic nila dito. Okay? And then, i-present na ninyo sa table 17. Dito na sa discussion. Okay, so mamumove down yan. Kaya naman.
Parang ang konti naman itong discussion ninyo dito. Yung ano po, ma'am, yung Ang diniscuss lang ninyo dito yung top and least. Konti nito na. Kasi challenge ang dinidiscuss natin eh. Ano itong 2.85? Tama niya nililip 2.85. Adi. Okay. I-expound ninyo to. Dapat i-discuss ninyo na ang financial challenges nila ito, number 1, number 2, number 4, and number 5. Yan ang financial challenge. Okay? Wag ninyong i-discuss, ito lang na average. Kasi, parang ito, kabuuan lang to na may challenge sila. Pero ang gusto ninyong malaman, ano yung specific na challenge na na-experience ng mga barangay officials. So, you have to include this in your discussion. Okay, very good. While they have a steady income, okay, very good. Pero dagdagan niyo tong inference ninyo. Kasi maganda ang discussion sa challenges. On the other hand, still, okay. Eto lang ba ang literature ninyo sa challenges? Marami nito. Add more. Yung sa part 5 po, ma'am, yung recommendation ng mga respondents, saan pa ilalagay? Yun ang yung mga recommendation na yun, patingin ako no. Nasa question. Dito ninyo yun ilalagay sa action plan. Okay. Incomplete pa to. Hanggang pa lang dito ang nasagutan ninyo. Yung significant relationship nasaan? Yung action plan po, Hindi. Meron pa kayong discussion on significant difference in financial awareness and spending behavior. Meron pa dito isang table. Ask your statistician. Kasi eto, titingnan ninyo kung yung financial awareness ba ng mga barangay officials ay merong pagkakaiba sa spending behavior nila. So, yung discussion ninyo is, there is a significant difference among their profile as shown dun sa competition na ipapakita sa inyo. So, hindi pa ninyo ito nasasagot. Pagkatapos niyan, sa discussion na yan, may table pa dyan. And then, a separate page na on the action plan to, ano nga title ninyo? Action plan to address financial awareness and spending behavior of barangay officials. Okay? So, yung action plan may action plan na ba kayo? Etong action plan na to, part 2 ng chapter 4. Dito yan. Part yan ng chapter 4. So, etong action plan na to, wala yung page. Eto, tagilid. tagilin. Yan. Pero ang action plan na to, eto proponent na to kayo. Meron pa kayo dapat dito. Kasi parang separate output to. May introduction kayo, Ay, meron na po. Dito sa... Sorry na po. Alin? So, proposed action plan. Ito ang ano ninyo. Again. Itong action plan ninyo na naka-table, okay to. Pero, ang discussion ninyo per financial literacy awareness, dapat may
discussion din kayo naka-paragraph. Tama? Sunod naman, on responsible spending behavior, ako naman kamo sa the discussion. Adi ay summary lang adi. Yung sa recommendation, paano po? Yung sa recommendation na i-inject ninyo doon, Sa kada. opo. So, ika-categorize ninyo siya. Kung halimbawa sa recommendation nag-fall on spending behavior, doon din nyo discuss. Okay Kaya po. siya may paragraph. Tama? Opo. Tapos, ayun. Action plan. Ito ang last ng chapter 4. Ito, colored paper to. Ayusin ninyo to. Pwede nga ninyo tong designan. Pwedeng may cover page kayo kunyari. Tapos, may introduction pa kayo. I-consider din ninyo sa action plan ninyo kasi itatanong yan, bakit kayo nag-propose ng seminar? So, tingnan niyo din sa challenge kung alin yung pinaka-top na challenge nila, pinakamalaking problema, dapat ma-address nun yung problema nila. Alangan naman ikang magsabing, magpatusar rawi ka, kung udaman ikang mapatusaran. Diba? So, ganun yung recommendation ninyo. It should address a problem. Chapter 5. Makitago. Summary. Ano kita akong DDF profile? Ano dito? Findings na bagadi, di ba? Findings na din. Ade, findings na din. So, summary. Pakatapos dide, ana ikitang mo yung methodology. Ano? A paragraph about the methodology. Sunod, findings. Number 1, profile of the respondents. Okay. A, B, C, D, E, hindi ko na basawin. F, G, H. Number 2, level of financial awareness. Yan ang number 2. Number 3, spending behavior. Number 4, financial challenges. Number 5, significant difference. Wala. Okay. Tapos, number 6 na findings ninyo, there an action plan may be proposed. Okay, ganyan. Or there can be done. There is something that can be done to address financial literacy. Pagdating naman sa conclusion, number 1, again, wala na kayong mga figure dyan. No? You will have to state it in 1 to 2 sentences, summarizing it all. So, number 1 is about your profile. Number 2, okay. Number 3, wag na kayong gagamit ng it was concluded. No? Wag gagamit ng it was concluded. Sentence. The barangay officials engage in conscious spending. Ganyan. Period. Okay. So, yan lang. Ano lang. Very short sentences. Number 4, on challenges. Significant challenge is faced by barangay officials due to low and irregular income, limited. Okay, period. O, yan na. Yan na ang conclusion ninyo. Number 5. Okay, pwede ito. Yung conclusion ninyo dun sa ano pa? Significant difference. Okay, yun ang number 5. Number 6, ito pwede. Recommendation. Okay, tama. Pwede yan na to address this one. Number 2, na recommendation ninyo to address financial awareness. Number 3, recommendation to address spending behavior. Number 4, to address financial challenge. Number 5, to address this. Number 6, that the barangay officials may consider adopting the proposed action plan by the researcher.
Naintindihan? Otro-otro. Pag sa klase,